Niloloko mo ko eh. Maraming nakakita sa inyo. Talagang doon nyo pa napiling maglampungan sa kung saan natatrabaho ang kapatid ko. Mga hayop! Hindi mo na niisip ang mga sakripisyo ko rito. Malayo ako at mag-isa rito. Bakit? Nakakasiguro ba kung wala kang lalaki dyan? Ha? Na hindi mo ako niloloko? Ang kapal talaga ng mukha mo para isipin yan sa akin. Ano yun, Ray? Si Michelle. Sa kabilang kwarto. Love, pasensya ka na ha. May ganito talaga yung drama minsan dito eh. Nasa Pilipinas din ang asawa nun, Michelle. Nung nakaraan, nagsumbong ang kapatid niya na may babae yung asawa niya. Ayun, kaya tuwing mag-uusap sila ng asawa niya, ayun, nauuwi sa away. Alam mo yun? Ay, kawawa naman. Kalaban niyo na nga ang pagka-homesick dyan sa ibang bansa. Iisipin niya pang ginagawa ng asawa niya. Oo nga Love, normal yung halos dito. Yung may mga asawang nangangaliwa. Si Manong Jun, hiwalay na sa asawa dahil pag uwi niya, nakapanganak na sa iba. Si Ate Shirley naman, may ibinahay ng iba yung asawa niya. Itinako pa yung ipon nila. Grabe, di ba? Grabe nga. Pero ang hirap naman ng mga pinagdadaanan nila. Maiba ako. Di ba may mga tulog pa dyan minsan ng ganitong oras? Paano yun? Naiistorbo sila? Oo, pero nagtatakip lang ng unan yung mga kababayan natin dito kapag may ganyang away. Alam mo na, nagpapasensya. Dahil alam naman nila yung pinagdadaanan ni Michelle ngayon. Buti na lang, maaga akong umalis para sa trabaho. Hindi na ako naaabala. Ay, buti na lang nga. Huwag mo kaming alalahanin ni Makmak dito, Ray. Makulit pa rin siya minsan at tamad gumawa ng project sa eskwela, pero nakikinig naman yun sa akin. Hindi ako nag-aalala dahil alam kong mahal mo si Makmak. Kahit dati naman, mas nakakakuha sa'yo ng pagmamahal si Makmak kaysa sa tunay na ina niya. Huwag na nating isama sa usapan si Cynthia. Sasama lang ang loob mo. Tingnan mo na lang ang mga picture ni Makmak na ipinadala ko. Ang cute-cute niya sa bagong uniform, di ba? Oo nga nakita ko nga Mana sa akin, di ba? Pag-iisipan ko. Sige na, love. Kailangan ko rin maganda papunta sa bagong project ko. Ay, oo nga pala, no? Sige, ngayon nga pala yung simula ng bagong project mo. Sige, love. Good luck, ha? Teka, mag-iingat ka sa pag-alis mo, ha? Ikaw rin. Good luck. Sorry, nagmamadali akong umalis kanina eh. Naiwan ko yung nakasalang na soap para sa'yo. Mabuti na lang nagapan mo bago pa pagmula ng sunog dyan. Nakakain ka man lang ba? Siguro hindi ka na naman nag-almusal. Ako nagmamadali akong magluto pero hindi ako nakakain. Simula ng campaign namin ngayon para dun sa brand na partner namin. Kaya wala na naman akong oras. Sorry ha. Babawi ako pagkatapos nito. Sa isang taon ba nabawi yan? Di ba isang taon yung campaign nyo? Nagsisisi ka na ba? Na workaholic ako. Ibabalik mo na ba ako kay Mother Dear? Parang hindi ka rin tatanggapin nun. Laking tuwa niya nung wala ka na sa poder niya. Di ba sabi niya... Naku ha, sorry ha. Kailangan ko na munang ibaba itong call ha. Dumating na yung partners namin. Kain mabuti ha. Bye-bye! Ay... Pandesal at kape na lang tong almusal ko dahil sunog yung pagkain. Mga isang taon pang ganito, masasanay uli ako. Ay, sorry sir. Sorry, hindi ko sinasadya. Naliligaw yata kasi ako. Isa? Isa tot? Geopot? Teka, ikaw nga talaga? Oo. At ikaw rin talaga. Hindi ko akalaing makikita pa uli kita. Oo, dito kita makikita. Grabe. Di ba? Lalo akong gumwapo. Ano raw? Ang random pa rin ang hirit mo, ah. Puring-puri ang sarili. Pero, tumawa ka naman sa hirit ko, di ba? Sus, nasanay lang, no? Teka, seryoso. Bakit ka nandito? Malapit ba ang work mo dito? O malayo? Partner ang firm namin sa isang project dito. Isa ako sa interior designers.
Ikaw ba, malapit dito ang trabaho mo? Engineer ako sa isang project dito, sa Sola. Uy, Sola ang partner namin. Talaga? Magpapatayo ng resort sa isang isla? Pangburgis yung presyo. Oo, mismo. Magkatrabaho pala tayo. Hindi na ako kakabahan dahil alam ko na magaling ang designer. Sinong mag-aakalang sa lahat ng lugar, sa lahat ng pagkakataon, di ba dito talaga tayo magkikita ulit? Oo nga eh. Ilang taon na rin nga mula nun? 8? 10? 10. May... baka mali tayo. Unang meeting ngayon para sa lahat ng firm. Oo nga. Papunta ka na rin ba doon? Nalilito kasi ako sa mga building eh. Sabay na tayo pumunta sa opisina. Gusto mo ng coffee? Sige. Matamis pa rin? Oo. Cinnamon bread pa rin. Oo. Sige, order lang ako sandali para madala natin. Upo ka muna rito sa table. Hintayin mo na lang ako. Okay. Salamat. Sa dami ng lugar at sa tagal ng panahon, bakit ngayon lang kita ulit nakita, Gio? At bakit doble-doble ang kabat saya ko na nagkita tayo? Bakit ngayon pa, Gio? Isatot ko! Libre na ako! Handa ka nang mag-isa sa reviewer mo? Nasilip ko yung hinanda mong reviewer para sa akin. Bakit ang dami yatang tanong doon? Naiintindihan mo yung mga nasa notebook ko? Nakagawa ka talaga ng tanong para sa lahat ng yun? Siyempre! Di ba matalino ako? Oh, wow! Yabang mo po, no? Tapos nakakainis kasi hindi ko naman makontra. Hindi mo makontra dahil... Kasi oo na, totoo, matalino ka, gwapo pa. Hindi pa ako papahirapan sa reviewer ko. Gwapo, tama. Matalino, tama. Pero yung hindi papahirapan sa review? May suhol akong halik. Hindi ako nasusuho... 2 na suhol ko. Aba, hindi ako dapat masuhulan. Uy! Halik ng halik eh. Mahina pa naman ako sa tukso. Hindi mo na ako gigisahin sa review. Gigisahin kasi gwapo, matalino at mahigpit ako. Tara na nga. Goto o burger? Bato, pick. Game! Bato, pick. Oh, bato ako. Matigas to. Gunting ka. Sagutuhan tayo. Goto na naman. Sa burgeran tayo. Yay! Totoo? Kahit talo ako sa burger tayo? Siyempre. Matitiis ba kita eh? Gigisahin na nga kita, di ba? Ang higpit naman ito. Nakakainis. Alam ko kasing magaling ka. Magkasama tayong gagawa ng bahay at building sa future, di ba? Ako magtatayo. Ikaw naman na magdi-design ng loob. Ay, sige na nga. Gusto ko rin yun eh. Yung magkasama tayo sa trabaho sa future. Gio Pot. Kaya mag-isahan tayo hanggang gumraduate, isa tot. Okay? Okay. Mahal, mataas lagnat mo. Paano yung audition sa drama club ngayon? Nahihilo nga ako eh. Pero gusto kong pumunta sa audition kaso nahihilo talaga ako. Pinagandaan ko pa naman yung audition ngayon, Gio. Tapos, hindi lang pala ako makakapunta kasi nahihilo ako sa lagnat ko. Uminom ka na ng gamot. Oo, kumain na rin. Kaso, hindi ba tumatalabi? Hindi ako aabot sa audition kung hindi ako aalis agad. Kaya mo talaga mag-audition kahit may lagnat ka? Oo, pag gusto ko, kaya ko. Sige, yan ba ang isusuot mo? Oo. O sige, sumakay ka sa likod ko. Ha? Sumakay ka sa likod ko. Itatakbo kita papunta sa sakayan. Itatakbo kita papunta sa audition. Gio po. Magdala ka rin ng maraming tissue. Bukod sa luha mo, parang may sipon ka na eh. Kunin mo rin yung itim na bag ko sa paanan ng kama. O sige. O eto, bit-bit ko na. Sakay na sa likod ko. Humawa ka na mabuti ha.
Okay, lika na. Takbo na. Ang bigat mo ah. Kaka-burger mo yan eh. Tara na. Nakuha ako. Kung hindi mo ako tinakbo sa audition, hindi ako makakasali sa club. Lakas ako, di ba? Kinaya kita. Kahit ang bigat mo na. Salamat, mahal. Suportado mo ko lagi sa mga ginagawa ko. Inaalagaan mo ko. Tapos sinasamahan mo ko. Tsaka, minamahal mo ko. Tingin ko magiging masaya ang buhay kung lagi tayong magkasama. Lagi naman na tayong magkasama rito sa university ah. Ibig kong sabihin, kahit pagkatapos dito sa university. Sa trabaho? Di ba may plano na tayong magtrabaho ng magkasama? Sa trabaho rin. At pagkatapos nun. Oo, gusto ko rin yun. Tingin ko rin magiging masaya ako kung magkakasama tayo habang buhay. Oo, habang buhay. Teka, Isa. Bakit tayo maghihiwalay? Habang buhay tayo, di ba? Uuwi na naman kayo sa probinsya. Pwede tayo mag-text o magtawagan. Ayoko rin naman sana. Pero Gio, ito ang tamang gawin. Kung ako lang, kung gusto ko magpahintay sa'yo, gusto kong hintayin mo. Hihintayin kita. Paano? Ako nga, hindi ko alam kung ano mangyayari sa amin. Sa buong pamilya namin. Kung makakapag-aral pa ba ako o ano. Ang daming utang ni tatay. Naibenta na namin ang lahat ng meron kami. Si nanay nagkakasakit. Galit na rin sa amin ang iba pang kamag-anak namin sa puntong to. Kahit ako, hindi ka na alam ang gagawin ko. Pero Isa... Mali kung paghihintayin kita, Gio. Samantalang hindi ko naman alam kung may paraan para bumalik o para magkita tayo ulit. May mga pangarap ka, may mga plano ka. Ayoko maging dahilan para hindi mo magawa ang mga yon. At kung tayo nga sa dulo, magkikita tayo, di ba? Paano kung hindi? Paano kung kahit hanapin kita, kahit gusto kitang makita, kahit gawan ko ng paraan? Paano kung hindi kita makita? Isa, paano kung hindi? Kung ganon, baka hanggang dito lang talaga tayo. Sorry, Gio. Sorry. Mahal na mahal kita, Isa. Mahal na mahal din kita. Sorry. Hey! Han, ang lalim ng iniisip mo ah. Oh, Han. Nakauwi ka na pala. Oo, may dala akong pizza. Pizza ang kinain ko kanina eh. Ha? Hindi mo pa nakita ang message ko sa'yo? Ay, sorry, Han. Hindi pa eh. Sana pala iba na lang yung binili ko. Ayos lang. Kumain na rin ako eh. Akala ko kasi late ka makakauwi. Okay lang. Kakain na ako ha. Kuha ka nila ng pizza kung gusto mo. Pero, teka. Anong iniisip mo? Hindi mo man lang napansin na lumapit na ako sa'yo? Wala naman. Han, kasama ko pala sa trabaho si Isa. Firm nila ang gagawa ng interior design dun sa tinatayang resort sa isla. Isa? Yung dati mong girlfriend nung college? Oo, siya nga. Oh, kumusta siya? May asawa na rin ba siya? Hindi ko pa natanong eh. Hindi ka ba nagsiselos? Selos? Bakit? Matagal naman na nung naging girlfriend mo siya, di ba? Teka nga muna. May dapat ba akong ipag-alala? Wala. Oh, yun naman pala eh. Han, may tiwala ako sa'yo. Balik nga. Ay,
lalagyan ng pizza at lipstick ang pisngi mo. Okay lang. Sorry, John. Medyo matagal pa ako. Mga 30 minuto pa. Kailangan ko i-revise tong draft tapos i-print para updated ang dokumentong maipapakita natin mamaya. Kape. Matamis yan. Gio, bakit ikaw ang nandito? Ibig ko sabihin, si John, nasan siya? Nauna na. Sa akin ka na lang daw sumabay papunta sa meeting. O sige. May kape ka rin? Oo. Alam ko matagal ka pa eh. Pagpasok ko kasi kanina, kunot na kunot pa ang noo mo. Parang kahagatin mo yung computer habang nagtatahip ka eh. Sus, di ako nangangagat, no? Yung cookies ang hagatin mo. Wala na sila nung gusto mong tinapay. Salamat. Gio, hindi ko na itanong nung una tayo nakita pero narinig kasi kita minsan na may kausap sa telepono. May asawa ka na rin ngayon, no? Oo. Ikaw rin ba? Oo. Mabait ba siya? Oo. Ikaw, yung asawa mo inaalagaan ka. Oo. Doon na lang ako sa pantry maghihintay para hindi kita maistorbo. Sige, mga 30 minutes na lang to. Bawal ba yung video dyan? Nasa spa ako, Raypot. Madilim, kaya kahit mag-video tayo, hindi mo ako makikita. Raypot, ngayon mo lang ako tinawag ng ganyan Teka, ano nga ba yung itatawag ko sa'yo? Isapot. Sorry, may napanood lang akong pelikula na gano'n ang tawagan. Kaya naalala ko lang. Nasa isla ka uli. Wala pa, nasa tawid dagat pa. Wala pang maayos na matutuluyan sa mismong site eh. Puro construction pa ron. Bukas ang bisita namin doon tapos uuwi rin kami. Dagdagan mo yung pictures mo para may bago kang maipadala. Namimiss kita eh. Siya nga pala, si Michelle at yung asawa niya, hiwalay na. Hala? Ilang araw hindi nakapasok sa trabaho si Michelle. Mabuti, may kaibigan na rin siya rito. Kaya kahit pa paano, may nakakausap siya. Ay, kawawa naman. Oo nga eh. Naghiwalay talaga sila. Sinabi mo pa. Ikaw? May kaibigan ka na rin ba dyan? May nakakausap ka ba? Oo naman. Maraming kabayan dito. Minsan nga sumasama ako sa simbahan dito eh. Pinagdadasal kong pagbalik ko dyan, pagkaroon na tayo ng anak. Siguradong matutuwa si Makmak kapag nagkaroon na ng kapatid sa'yo. Sige, Ray. Pag-usapan natin pagkabalik mo. Pag-uwi ko naman, tapos na halos ang proyekto mo dyan sa isla, no? Kung walang aberya, oo. Tapos na siguro dito. Ayos. Hindi na ako makapaghintay umuwi. Miss na miss ko na kayo. Ay, miss ka na rin namin ni Makmak. Ma'am, kailangan po namin ilagay sa mata niyo tong mask. Pasensya na po. Ray, ipababa ko na muna. Babalitaan kita bukas kapag nasa isla na ako. Huwag kang mag-alala, magpipicture ako ng marami. Ingat ka dyan. Okay, sige love. I love you. Miss, pakilagay na. Hindi pala ako nakasagot sa I love you ni Ray. Sarap sa pakiramdam ng masahe. Nawala lahat ng masakit sa katawan ko. Ang sarap sa pakiramdam ng masahe. Pero lalong sumakit katawan ko. Gio! Nagpamasahe ka rin? Oo, ikaw rin. Malaking babae ba nagmasahe sa'yo? Dinaganan ka rin ba? Pinilipit braso mo? Ano? Masahe ba talaga yung pinanggalingan mo? Biro lang. Magaling yung nagmasahe sa akin. Pwede na uling sumakit katawan bukas. Nagpa-facial nga rin ako eh. Para sa akin to kapag nabilad ako bukas sa site, konti lang mababawas sa kisig ko. Alam mo na. Ang kulit mo talaga, Gio! Isa,
Eh, di ba lumipat dyan sa upuan mo? Baka maubos boses natin sa ganitong usap eh. Oo naman, dali ka. Hello. Kumusta, miss? Kulit mo. Manonood ka rin ng sunset? Oo, mahirap panoorin ng gabi. Madilim na nun. Pilosopo. Ang sarap mo kasi kulitin eh. Ibig kong sabihin, Natutuwa rin ako makulit ka pa rin hanggang ngayon. Bawasan mo na lang siguro para hindi tayo mapag-isipan ng mga katrabaho natin. Yung mga nasa firm kasi namin, nagtatanong na kung ano raw tayo dati. talaga? Anong sabi mo? Edi nginitian ko na lang. Kaya pala ako naman ang tinatanong nila. Bakit daw parang dati na tayong magkakilala? Anong sinabi mo? Eh, sabi ko, talagang palakaibigan lang ako. Tsaka, mabait ako. Magaling ako makisama. Masarap akong kausap. Mahilig ako manlibre. Matulungin ako. Ayun, napagod tenga nila sa kakapuri ko sa sarili ko. Nagsialisa na. Kahit ako, para napagod din yung tenga ko eh. Ay, ang ganda rito, no? Oo, pulang-pula ang langit ngayon. Tingnan mo oh, kitang-kita ang palubog na araw sa dagat. Ang sarap nitong picturean. Nakailang kuha na nga ako nito kaso lagi ko pa rin gustong kunan ng picture. Sandali nga. Op. Huwag kang gagalaw. Huwag muna. Oh, bakit? Kinunan kita ng picture. Eto, papadala ko sa'yo para may kopya ka. Patingin. Oh, ang ganda. Oo, ang ganda mo rito. Oo, ang ganda ko talaga. Ha? Oo, maganda ka talaga. Teka, nasabi ko ba ng malakas na... Oo, nasabi mo ng malakas kasi totoo naman eh. Huwag kang mag-alala, hindi ko binibigyan ng ibang kahulugan ng mga bukang bibig mo. Buti naman. Ay, nakakagutom. Sabay na rin tayong kumain. Gusto mo? Sige, libre mo ako. Sige ba? Biro lang. Saan tayo kakain? Oh, Mr. Hipon! Ipapaubaya ko na sa'yo lahat ng hipon na to. Binalatan ko na yan. Uy, salamat Ipapaubaya ko na sa'yo lahat ng pork belly. Ihaw na yan. O-order pa ba tayo ng dagdag na sausawan? Sige, order tayo. Ay, sandali. Ayun yung taga-serve. Miss! 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 Uy, dahan-dahan. Baka malaglag tong platito. Uy! Ay! Muntik na. Sorry, hindi ko napansin na natabig ko. Ay, muntik mabasag. Buti na lang nasalo mo. Buti talaga, isapot. Alam mo, ako na order sa counter. Huwag ka nang malikot para hindi ka masaktan o madisgrasya. Sige. Gio? Uy, Chari, ba't ka nandito? Kasama mo si... Naku, hindi. Ako lang mag-isa. May isang supplier para sa trabaho na pinuntan ko rito. Sino yung kasama mo? Si Isa to, katrabaho ko. Oo, katrabaho niya ako. Interior designer. Magkasama kami sa isang project dun sa kabilang isla. Yung project na kinakwento ni Vivian? Oo. Isa, si Chari na to. Kaibigan ng wife ko. Kaibigan ni Vivian. Oo. Nag-dinner lang kami ni Isa kasi nagkasabay kami sa tabing dagat kanina. Uy, kumain ka na ba? Gusto mong sumabay sa amin? Wag na. Tapos na ako. Lumapit lang ako para makasigurong ikaw nga ang nakikita ko. Hindi na rin ako magtatagal. Enjoy kayo sa dinner niyo, ha? Sige, Charina. Ingat. Isa, order muna ako sa counter. Sige. Sandali lang, Gio. Ano yun? Okay lang ba yun? Nakita tayo ng kaibigan ni Vivian. Baka ibang isipin niya dahil dalawa lang tayo dito. Alam ni Vivian na magkatrabaho tayo. Alam niya rin kung sino ka dati sa buhay ko, Isa. Kaya ayos lang yun. Alam pala niya. Sinabi mo pala sa kanya? Oo. Sige. Order ka na. Sige. Sinabi niya sa asawa niyang tungkol sa akin. Pero bakit ako?
nahihirapang banggitin siya kay Ray. Hindi ako nagtataksil pero kung hindi ko naman sinasabi ang totoo kay Ray, yung tungkol sa amin ni Gio noon, hindi ba parang nagtatago na rin ako? Nagsisinungaling na rin? Isa, ano ba tong ginagawa mo? Ano? Wala ba ka makakabalik agad? Eh, paano ko rito? Walang masisiluhang matino rito eh. Oo, alam ko malakas ang ulan. Masana nga ako eh. Kaso, saan ako maghihintay rito? Magpapalibas ng gabi. Sige. Kapag tumila kahit papano, pakisundo ako. Sobrang lamig. Basang-basa na ako. Sa construction lang pwedeng sumilong. Buti nakauwi na ang lahat. At ako lang ang naiwan dito. Teka, tao ba yung nasa construction o multo? Gio! Dito! Isa, naiwan ka rin? Oo, nahuli nang dating yung text nila tungkol sa bangka. Nagloko yata yung signal dito dahil sa ulan. Ayos ka lang? Basang-basa ka na rin. Ay, tumakbo kasi ako sa ulanan kanina. Akala ko mahabol ko pa yung bangka eh. Halika, silong tayo rito sa building. Dito tayo. Ligtas dito kahit lumakas ang hangin o ulan. Sandali, ayusin ko tong hollow blocks para maupuan natin. Tutulungan na kita. Ako na, Isa. Sige. Sandali Ibababa ko lang itong iba. At itong iba pa. Para maging mahabang upuan natin. Kita mo ba yung muscles ko? Talagang nakalaan yan sa pagbubuhat nito eh. Wala akong makita kasi madilim. Alam ko. Tara, upo na. Meron ka signal sa phone mo? Nakatawag ka na ba sa mga kasamahan natin? Walang signal yung network ko. Isasama ko sa report sa Sola yung networks dito para magawa ng paraan. Sige. Ay, ang lamig. Lapit ka pa sa akin. Hindi ako nangangagat. Ako kasi ang nangangagat, no? Uy, wala akong sinabi pero seryoso. Kailangan natin magdikit dahil malamig. Hindi ako marunong gumawa ng apoy eh. Absent ako nung tinuro yun sa Boy Scouts. Sira ka talaga. Hindi, seryoso nga. Talagang umabsent ako noon. Tsaka, basa lahat ng bagay dito sa isla. Paano ko gagawa ng apoy? Ay, sinubukan ko nga rin buksan yung maliit na opisina kanina eh. Bukod sa matibay ang kandado, masikip din dun. Tsaka, baka merong multo. May multo dun? Biro lang. Ikaw talaga? Teka, kita mo ba yun? Sandali, parang ilaw na bangka yun Di ba? Sandali, dito ka lang. Tatakbuhin ko para mag-signal na nandito tayo. May battery pa tong phone to. Gagamitin kong ilaw. Hoy! Nandito kami! Tulong! Hala, parang umatras na yung ilaw. Hindi ko alam kung ano yun pero bumalik agad eh. Umupo ka dito sa tabi ko, basang-basa ka na ulit. Akala ko bangka na para sa atin eh. Ay, sobrang lakas ng ulan, baka hindi pa sila makatawid. Basta sinubukan ko mag-signal. Ang lamig. Ay, ang lamig na. Basta kapag parang may bangka, tatakbo ako para mag-signal. Dito ka lang para di ka na mabasa. Matibay naman katawan ko eh. Hindi ako basta magkakasakit kahit maulanan ako. Sige. Hoy! Nandito kami! May tao rito! Tulong! Tulungan niyo kami! Hoy! Nakailang takbo na siya, hindi pa rin siya pagod. Hindi pa rin eh. Hindi ko alam kung namamalikmata na ako. Teka, parang meron uli. Sandali! Hoy! Tumigil sa ilaw ko! May tao rito! Kailangan namin ng tulong! Tulong! Delikado ng ginagawa niya. Baka makidlatan siya sa hawak niyang phone.
Pagod na ako. Dumadaan lang yung mga bangka pero hindi dumadaong. Ayos ka lang ba rito? Tama na muna, Gio. Pagod ka na. Baka mamaos ka na rin yan. Hindi. Ipinaglihi ako sa ibon. Kahit sumigaw ako kumanta magdamag, hindi ako mapapa... Tignan mo na. Ang sakit nga sa lalamunan. Tatanggapin na ba nating maghihintay tayo rito hanggang tumila? Kahit magdamagan? Oo. Huwag ka mag-alala. Marami akong baong biskwit. May tubig din ako tsaka may chocolate. Yan naman pala eh. Sige, maghintay na lang tayo rito. Nilalamig ka? Ayos ka lang? Alam mo, parang gaya din ng dati. Ha? Kailang dati? Nung sumugod ka sa bahay dahil nalaman mong nilalagnat ako, gusto kong mag-audition para sa drama club. Isinakay mo ako sa likod mo noon tapos itinakbo mo ako papunta sa sakayan. Itinakbo mo rin ako papunta sa auditorium. Hindi ka pa rin nagbago. Ang tiyaga at ang kulit mo pa rin. Ikaw rin naman. Ang tiyaga at ang sikap mo pa rin sa mga gusto mong gawin. Noon yung pag-aaral at yung drama club. Ngayon tung sa trabaho mo. Lagi kong iniisip dati kung nakatapos ka sa kurso mo. Ngayon may sagot na ako. Nag-aral ako 4 na taon pagkatapos naming magpalipat-lipat. Kolehiyo yun sa probinsya kaya nahirapan din ako mag-apply pagkatapos. Pero ito, nakakuha pa rin naman ng maayos na trabaho sa isang magandang firm. Ikaw, nagtrabaho ka agad pagka-graduate mo? Saan mo nakilala si Vivian? Kwentuhan mo naman ako tungkol sa kanya. Nagtrabaho ko sandali sa firm ng uncle ko. 3 taon din. Tapos nung nagkaroon ng pagkakataon na magpunta sa ibang bansa, nag-abroad ako. Sa ibang bansa ako nakilala si Vivian. Babaeng halos nagpapakamatay sa trabaho. Pero ang tiyaga, ang sipag. Magaling mag-isip at masarap kausap. Nung umuwi ako ng bansa, sumabay siya. Hanggang sa lagi na kami magkasama. Ayun, nagpakasal kami. Kayo ni Reynald? 4 na taon kaming nagpalipat-lipat ni nanay. Sa huli naming inupahan, sobrang bait ng may-ari. Kapalit ng upa, nagtrabaho sa kanila si nanay bilang kasambahay at nag-tutor naman ako ng mga anak niya. Nung nakaipon ako kahit kaunti, tinuloy ko yung pag-aaral ko. Lumawas ako dito sa Maynila nung nakagraduate na ako. Nangupahan ako sa isang maliit na apartment. Tapos, doon ko naging kapitbahay si Reynald at yung anak niyang si Macmac. Nabuntis ni Reynald ang ka-live-in niya noon pero niloko siya eh. Tapos, iniwan sila ni Macmac. Napalapit sa akin si Macmac hanggang sa napalapit na rin sa akin si Reynald. Masaya ka ba? Sa kanya? Ikaw, masaya ka ba kay Vivian? Masaya ako kay Vivian. Pero nung nakita kita uli, masaya naman ako, Isa. Pero nung nakita kita... Alam mo, nung nakita kita, ang una kong naisip, bakit ngayon pa? Naniwala ako eh. Naniwala ako sa sabi nila na kapag nakalaan sa'yo ang isang tao, ibabalik siya ng tadhana sa'yo. Naniwala ako nakalaan tayo sa isa't isa habang buhay nga, di ba? Naghintay ako na ibabalik ka sa akin, Gio. Alam mo ba na hinanap kita? Kung saan-saan kita hinanap, Isa. Kung kanino ako nagtanong, hindi naman ako sumuko agad eh. Pero wala nakakaalam kung nasan ka. Naubos yung pwede kong pagtanungan. Para na akong baliw at tanga. Pero hindi kita nakita. Umalis ako na akala ko talagang tapos na tayo. Tapos, nakakagago kung kailan tanggap ko na. Bigla kitang nakita. Yung sakit sa dibdib ko, yung lahat ng taon na paghahanap ko sa'yo, bumigat uli.
nakalkal uli. Masaya akong makita ka. Pero, bakit ngayon pa? Hindi ka na si Isatot ko ngayon. Hindi ka na akin ngayon eh. At hindi ka na si Gio Pot. Sana nagpahintay ako. Sana naghintay pa ako. Anong gagawin natin, Gio? Gio, mahal pa rin kita. Isa, mahal din kita. Pero hindi to pwede. Mabait si Vivian. Hindi ko siya kayang saktan. Hindi ko rin kayang saktan si Rain at si Makmak. Hanggang dito na lang talaga tayo, no? Mali. Mali, no? Natapos na talaga tayo noon, no? Siguro, pinagtagpo lang tayo ulit ng tadhana dahil iniisip pa rin natin ng isa't isa. Siguro, gusto ng tadhana na makita nating masaya ang isa't isa para matahimik na tayo ng tuluyan. Ang sama naman ng ugali ng tadhana. Ang lakas mang asar. Oo nga eh. Sorry kung nalungkot ka dahil sa akin, Isa. Hindi to ang gusto kong mangyari kapag nagkita tayo ulit. Ako rin naman eh. Hindi ito ang gusto ko, pero hindi na tayo yung dati. At kailangan na nating tanggapin yon. Alam ko na kung nasan ka. At alam ko nang natupad mo ang pangarap mo. Kaya, susubukan kong hindi ka nahanapin. Alam ko nang naging matagumpay ka sa pangarap mo, kaya susubukan ko rin hindi ka naisipin. Mula ngayon, ituturing kitang kaibigan lang. Ako rin. Pipilitin ko. Pipilitin ko, Isa. Paalam, Isatot ko. Paalam, Gio Pot ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Nakauwi na ako, Makmak! Pahingi naman ng yakap ang mama. Welcome mo, mama! Mama, maghihiwalay ba kayo ni Papa? Iiwan mo ba siya? Ha? Bakit mo naitanong yan? Kasi nakita ko ikaw nung minsan na may naghatid sa'yo na lalaki. Tapos para siyang si Papa kapag tinitingnan ka. Iiwan mo ba kami ni Papa? Makmak, big boy naman na ako eh. Iiyak po ako pero sabi ni Papa, kapag magiging masaya ang mga mama sa ginagawa nila, dapat na hayaan na lang. Kaya kapag magiging masaya ka naman, naiiwan kami. Kasi makulit din ako, tsaka hindi ako mahilig mag-school. Hindi, Makmak. Hindi ka iiwan ni Mama. Hindi kita iiwan o ang Papa, okay? Kaibigan ko lang yung naghatid sa akin. Huwag ka mag-alala. Talaga po? Di mo ko iiwan at tsaka si Papa? Oo naman, baby. Hindi ko kayo iiwan. Hindi. Okay po. Magiging mabait na ako. Promise. Ikaw talaga? Nandito na ako, Viv. Mabuti nakauwi ka na, ha? Gio, Ano yun? maghihiwalay ba tayo? Ano? Kasi sa isla, sa restaurant, Yung nakita ba ni Charina? nakita ko rin. Nandun ako noon. Nakita ko kayo. Tapos, nakita ko, pwede ka palang maging ganon kasaya. Ganon kakulit. Hindi naman ako nagtataka eh. Kasi si Isa yun.
Ilang taon mo siyang hinanap. Ang gusto ko lang naman, Gio, malaman kung maghihiwalay ba tayo. Kasi nandyan na siya eh. Di, Vivian, asawa kita. Kasal tayo. Pero mahal mo pa siya, di ba? Oh, totoong may nararamdaman ako para sa kanya. Alam mo kung paano ko siya hinanap noon. Pero hindi dahilan yun para saktan kita. Sorry kung nag-aalala ka. Kung nasasaktan kita ngayon, hindi tayo maghihiwalay, Vivian. Tapos na kami ni Isa. Malinaw yun. Totoo. Hindi ka ba magsisisi sa pagpili mo sa akin? Vivian, hindi. Hindi. Nag-aalala ako eh. Alam ko hindi ako mabuting asawa. Dahil mas marami akong oras sa trabaho ko. Pero Gio, mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya kong maging mabuting asawa at ina. Gio, buntis ako. Ano? Totoo? Buntis ka na? Oo. Natatakot akong sabihin sa'yo dahil ayokong gamitin ang pagbubuntis ko para makulong ka sa akin. Kung sakaling gusto mong makipag-iwalay. Viv, makulit ka rin, no? Ang dami mo na palang naisip. Hindi tayo maghihiwalay, Viv. At masaya ako na magkakaanak na tayo. Oo, Gio. Magkakaanak na tayo. Magkakaanak na tayo. Napasaya mo ako. Magiging mabuti akong asawa sa'yo. At ama sa anak natin. Pangako yun, Viv. Salamat, Gio. Salamat. Mahal na mahal kita. Tagumpay ang ating proyekto, Isa! Huwag kayong mawawala ng asawa mo sa opening ng resort, ha? Yes, sir. Magkita-kita tayo sa opening. Excited na akong makita ang pinaghirapan mo. Pictures pa lang, alam kong napakagaling ng asawa ko eh. Ginalingan ko talaga. Halika, kuha tayo ng maiinom doon. Isa, Oh, Gio! Hello. Ito nga pala si Ray, ang asawa ko. kumusta? Maraming naikwento si Isa sa akin tungkol sa'yo. Tungkol ba yan sa gwapo ako, mabait ako? Matulungin ka. Medyo mahal. Tama lahat yon, Ray. Ito naman si Vivian, asawa ko. At yung nasa tiyan niya, hindi pa kwan yan. 6 na buwan na ang anak namin. Talaga? Talagang pinapakilala mo lang si maliit na pakwan natin, ha? Hi, Isa. Maraming beses kang naikwento ni Gio sa akin. Kinuwento niya rin bang maganda, mabait? Uy, wala akong ganong hirit, ha? Masaya ako makilala ka, Vivian. At hello, maliit na pakwan. Congratulations sa dinadala mo. Salamat, Isa. Paano? Doon na muna kami sa mga inumin. See you around. See you around, Isa. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo. Kapatid.